Okay, so for today's video guys is another gold video na naman tayo. And of course, para ito sa ating mga gold hunters, gold lovers, mga jewelry enthusiasts na mga katulad ko na mga nagko-collect ng mga gintong alahas. So yan guys, welcome na welcome kayo dito sa aking YouTube channel. And for today's video is another jewelry haul na naman tayo. And isa ito sa pinakamatagal ko nang gustong bilhin at sa wakas ay nabili ko na nga siya. Ayan. And this is the Alhambra. Ayan. Ito yung ating Alhambra na 5 motifs na all gold siya guys. And this one is Hong Kong setting. Ayan. Medyo matagal ko na talaga itong nabili. Kaya nga lang hindi ko pa siya na isusuot at hindi ko pa na ipapakita sa inyo. Ito na nga guys, magbibigay tayo ng ating review. And of course, aalamin natin kung kumusta naman ang sangla ng mga ganitong uri ng alahas. Kaya naman, let's go! Ipapakita na natin. Okay guys, itong Hong Kong setting na ito na bracelet, ayan, ay wala siyang box, wala siyang certificate. Unlike yung mga may mga stones, yung mga colored na mga VCA, ayan, this one ay wala talaga. So, ang kasali lang talaga dito ay yung resibo, ayan, yung resibo at saka of course itong kanyang tag. And ito yung kanyang itsura. Ayan. Masyado na ba akong late para magkaroon ng ganito? Ayan. Matagal ko na talaga tong gusto. Pero dahil alam naman natin na yung Hong Kong setting kasi ay medyo mas mataas ang presyo. Kaya parang nagdadalawang isip ako kung bibili ba talaga ako nito or hindi. Pero eto siya guys. Nakabili na ako sa wakas. And ito yung regalo sa akin ng asawa ko noong December. Sa pilitang regalo. Ganun. Kasi pinilit na bumili. Ayan. So, matagal ko na kasi itong gusto talaga. So, ngayon lang ako nakabili. And ganito yung kanyang itsura. 15mm siya. And then, 7.5 inches yung kanyang haba. Lido. Ayan. Tama nga si Princess Mendoza. Kasi napanood ko siya nung nagwa-vlog siya ng regarding sa mga Hong Kong setting. At talagang naniniwala na ako na talagang pulido ang pagkakagawa. Diba? Ang tagal kong naghanap nito. Kasi mahirap siyang hanapin. And yung ibang nagbebenta ng ganito guys ay overpricing yung kanilang tinda. So let's compare it with the Saudi gold. Ito siya. So kung makikita nyo itong mga Saudi gold, maninipis yung dito niya, parang sa chain niya. And then this one, dito sa ating Hong Kong setting, makakapal talaga siya guys. Ayan, makapal siya. Makakapal yung dito niya. Kasi mostly dito to napipigtas itong VCA. And then of course, dito din, meron siyang mga sulat-sulat dito. So parang mirror copy talaga siya. Ang ganda niya. Kakaiba. And ito naman yung ating Saudi gold. Ayan. Kung papansin nyo sa Saudi gold, mas maninipis yung pagkakagawa. Pati din dito. Tsaka mas madilaw. Ito siya oh. Okay, so ganyan siya. And ito naman yung ating pendant dito na VCA din. Ito naman yung ating pendant na VCA din. Ito yung sinasabi ko sa inyo na uka-uka. Ayan siya guys. Ito oh. Okay naman siya pag sinuot mo. Pero kung talagang titignan mo mabuti, talagang meron siyang ayan sa sides ito. Ayan yung uka-uka na nakikita ninyo. Ayan. So talagang malaki yung difference niya sa Hong Kong setting. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na tag niya. VCA Vintage Alhambra. And 18K gold. And ang kanyang weight is 14.7 grams. Ang size naman niya guys is 17mm. 7.5 yung kanyang size. So color yellow gold kilo siya. Ayan. Ito yung pinaka the best. Kahit yung mga bumibili ng tunay na VCA, mas pinipili talaga nila itong pure gold. Ayan, yung walang mga stones. Kasi of course, mas good investment talaga ito. Ayan. So, sa susunod, itatry natin itong isangla or ipapa-appraise natin to kung kumusta kaya ang tanggap nila sa mga Hong Kong setting. Ayan. Titignan natin kung mas mataas nga ba ang tanggap nila sa Hong Kong setting or sa mga regular lang na Saudi gold. Kung saan ko ito nabili guys, ayan. Nabili ko siya sa, eto, Monching Reyes Jewelry, ayan. Sa 1548 Capitan Pepe Building, ayan, Claro M. Recto. And nabili ko siya noong December 16,
2024. O, diba? December ko pa siya nabili. December 16, 2024 ko pa po siya nabili. Ayan. And, ang price pa lang po noon ay, taran, 4,800 pesos. First time na isusuot natin. Tatanungin niyo ako kung gagamitin ko ba to sa pang-araw-araw. Hindi ko lang alam kasi alam niyo naman ako, taong bahay, taong nanay, ganun. Pero, kung sa pang-araw-araw guys, pwedeng-pwede niyo itong gamitin pang-araw-araw kasi matibay na yon. Ito ko sa inyo ha, makapal siya guys. Oh. Makapal dito sa paglalagyan mo ng kanyang hook. And of course, let's go! I-try on natin siya. Yes! Ayan na siya, guys! Ang ganda niya. Ayan, ganda niya. Ito, hindi ko pala siya sinagad. So, meron pa siyang adjustment dito. Ayan, ang ganda niya. Ang ganda niya, promise. Oh. No more sana all na lang tayo when it comes to VCA. Ayan. Ito siya. Alam niyo, first time kong bumili ng Hong Kong setting kasi lagi ako nagdadalawang isip na parang hindi siya worth it kasi nga, mahal ng per gram. Alam nyo ba, biniro pa nga ako ng owner ng shop na to na sabi niya, bilhin daw niya pabalik ng ganitong presyo din. 4,000, ano sabi niya, 4,800, bilhin daw niya ng 4,800 per gram ito. Kasi nga, ngayon, sa shop nila guys, is 5,000 plus na yung kanilang Hong Kong setting. Ayan, kaya kung tatanungin nyo ako kung worth it ba na bumili ng ganito, ayan guys, kung mahilig talaga kayo or gusto niyo ng quality na gawa, ayan, this is it. Worth it talaga siya. And of course, itry natin i-partner itong ating nail bangle. Ayan. Ay, kabog. O, diba? O. Itong aking nail bangle, this one is also 18K, pero Saudi Gold lang to. This is not Hong Kong setting. Ayan, kasi mahal nga. Ayan. Bagay naman, pero hindi ko bet talaga tong si nail bangle. Binili ko lang siya for the sake of curiosity kung maganda ba, ganun. Ayan. So ganyan siya, guys, ang itsura. Pero talaga kabog talaga ito, guys. This one naman is ang aking Cartier. Rose gold yung kanyang shade nito and this one is size 16. Ayan siya, guys. Maganda naman. Ayan, sa susunod na vlog, ipapakita ko naman or sasabihin ko naman sa inyo yung update kung kumusta kaya yung sangla ng ganito ng mga Hong Kong setting compared dito sa ating Saudi Gold lang na mga VCA. Ayan, titignan natin kung mas mataas ba yung kuha nila or dun talaga sila nagbabase. Dun ba sa purity? Kung dun lang ba sa karat or pati dun sa kung saan nanggagaling yung ating gold. Ayan. So, that's all for today's video, guys. Kung gusto niyo bumili ng ganito, ayan. Actually, pre-order ko pa to kasi naubusan sila. Mag-message lang kayo dito sa Facebook page ng Monching Reyes Jewelry. Hindi ito sponsored O, kaya, Sir Mon, bigyan mo ako ng discount. Lagi kitang promote. Okay? So, ayun guys. Kung gusto niyo pa na mas maraming mga videos na ganito, ayan, sa mga reseller natin, kung gusto niyo bumili ng mga paninda ninyo, i-message nyo lang sila sa Monching Reyes Jewelry. Mabilis po sila kausap. Ayan, and of course, meron po silang Facebook page, Monching Reyes Jewelry. Ayan. So, i-message nyo lang po sila dyan or kapag nakabisita naman po kayo, dun lang po sila sa stall number 1548 Kapitan Pepe Building. Ayan. Kung gusto nyo pa ng mas maraming video ganito guys, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Pindutin nyo lang ang subscribe button and of course, pindutin mo din ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos ko. Ayan. What do you think guys? Anong masasabi ninyo sa ating Hong Kong setting na bracelet na VCA? Ayan, maganda ba? Or gusto nyo din bang bumili ng ganito? Or kung iniisip nyo din ba bumili ng ganito? I hope nakatulong itong video na ito sa inyo. Ayan, hanggang dito na lang ang video na ito. Again, it's me, Crazy Tess.